Hindi bababa sa 2 patay sa lindol sa Davao Oriental kaninang umaga, ayon sa Office of the Civil Defense Region 11. Wala po tayong nakikitang pattern. Again, these are all normal activities. The Philippines is very much active tectonically. There is always this possibility na magkakaroon ng paglindol sunod-sunod. Magkakasunod na lindol sa Cebu, La Union at Davao Oriental walang kinalaman sa isa't isa ayon sa PHIVOLCS. Daan-daang aftershocks na itala na. We're filing within the month, mahirap mangako. But by November. Within November. By November. Marami na tayo makafile dapat. By November. Pero tingnan natin, baka may hinog na, pa-file namin agad. Ombudsman plano ng magsampa ng kaso sa mga sangkot sa flood control scandal sa darating na Nobyembre. Memo para sa pagsasapubliko ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng mga opisyal ng gobyerno ilalabas sa susunod na linggo. The Senate has drawn the line. Take on the task or lose the budget. So, after consultation with the DA family, we rise to meet the moment. Department of Agriculture tuluyan ng inako ang pagpapagawa ng farm-to-market roads. Pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan, grupo ng mga magsasaka at iba pa, tiniyak ng ahensya. Kung walang mananagot from top to bottom, naglulukuhan lang tayo dito. So kailangan tuloy-tuloy ang pagpapanagot. No, hindi tayo titigil dyan. Pero ang kakambal niyan, yung mga reforma at pagbabago na kailangan gawin natin sa DPWH. Mga ipatutupad na reforma sa mga polisiyan ang kagawaran para hindi na maulit ang katiwalian sa flood control at infrastructure project. Nakahanda na ayon kay Secretary Vince Dizon. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Niyanig ng 7.4 magnitude na lindol ang Davao Oriental kaninang umaga. Nagdulot ito ng labis na takot sa publiko at pinsala sa ilang estruktura. Sa lakas ng pagyanig, ilang mga konkretong mga bahay ang gumuho habang naitala rin ang pagguho ng lupa sa ilang lugar. Ito ang balita ni Joan Nano. Hala, Lord, ang lakas. Oh Lord, ang lakas. Uy, grabe. Uy, grabe. Napahagulhol na lamang ang babaeng ito mula sa Davao City nang maramdaman ang malakas na pagyanig pasado alas 9 ng umaga kanina nang tumama ang sentro ng magnitude 7.4 na lindol sa Manay, Davao Oriental. Sa lakas ng lindol, naramdaman ang matinding pag-uga sa malaking bahagi ng Davao Region. Sa video na in-upload ni Jean Gamboa, makikita at maririnig ang malakas na pagyanig. Nagsigawan rin at nagkagulo ang mga dumalo sa isang event sa SMX Convention Center sa Lanang, Davao City sa kasagsagan ng malakas na pagyanig kanina. Ayon sa uploader na si Aaron Batle, isang near life and death ang kanilang naranasan at nagpapasalamat sila sa Diyos na lahat sila ay nakaligtas. Nagulantang rin ang mga estudyanteng ito ng Mapua School sa Matina, Davao City nang maramdaman ang malakas na pag-uga kanina. Sabay-sabay nilang binuhat ang kanilang mga upuan at ginamit na proteksyon sa kanilang mga sarili.
habang nag-iiyakan at naghihiyawan rin ang mag-anak na ito sa nabunturan Davao de Oro sa gitna ng malakas na lindol. Humihingi naman ng saklolo ang mga nasa video na ito mula sa Mati City matapos na madaganan ng gumuhong semento ang isang babae. Sa mga larawang ibinahagi ni Attorney Israelito Torion, makikita ang matinding epekto ng lindol sa Barangay San Fermin sa Manay, Davao Oriental. Kita sa mga larawan ang mga gumuhong semento at bloke ng bato na bumagsak sa daanan. Nagkaroon naman ng landslide sa may Sitio Guyaman, King Pantukan, Davao de Oro dahil sa lakas ng pagyanig. Makikita sa video na ilang bahay ang natabunan ng gumuhong lupa habang inaalam pa kung mayroong mga taong nadamay doon. May pagguhuri ng lupa ang naiulat mula sa Barangay Kanidkid, Monte Vista, Davao de Oro dahil sa malakas na pagyanig. Sa isang video naman na ibinahagi ng Bureau of Fire Protection, makikita ang paggewang ng mga naglalakihang fire truck sa isang fire station sa Panabo City dahil sa lakas ng lindol. Nagtamo rin ng matinding pinsala ang kanilang fire station sa Manay, Davao Oriental kung saan nagbagsakan ang mga kisame at gumuho ang mga pader. Kita rin sa isa pang video ang matinding pinsala na tinamo ng isang bahay-sambahan sa Barangay Anuling, Manay, Davao Oriental. Sa lakas ng pagyanig, dali-daling inilabas ng ospital ang mga pasyente mula sa isang pagamutan sa Davao de Oro. Habang may ilang estudyante rin mula sa Davao de Oro State College ang hinimatay at nahirapang huminga kanina dahil sa matinding tensyon na dulot ng malakas na lindol. Joanna Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Agad na pinakilos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan para rumisponde sa mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol sa Davao Oriental. Panawagan ni PBBM sa mga residente sa earthquake hit areas, makinig sa abiso ng mga otoridad. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Ipinasusuri na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kalagayan ng mga lugar na naapektuhan ng 7.4 magnitude na lindol sa Davao Oriental kaninang umaga. Ayon kay Pangulong Marcos, inatasan na niya ang National Disaster Risk Reduction and Management Council, Office of Civil Defense, Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard at lahat ng kinaukulang ahensya na magsagawa ng evacuation sa coastal areas at paganahin na ang emergency communication lines at makipag-ugnayan na mabuti sa local government units. Dagdag ng Pangulo, nakahanda na ang search, rescue at relief operations at agad na itong ide-deploy. Nakapreposisyon na rin ang food at non-food items ng Department of Social Welfare and Development at nakahanda na ang Department of Health para naman sa emergency medical assistance. Tiniyak naman ng DSWD na may sapat silang resources para magdagdag pa ng tulong sa rehiyon na naapektuhan ng lindol. Tayo naman po sa DSWD, nakahanda tayo na mag-augment sa resources ng mga local government units nang sa gayon ay agaran po natin silang matulungan at mai-provide yung kanilang pangunahing pangangailangan. As I've mentioned earlier, meron tayo mga non-food items, kasama na po dyan yung mga family tents na maaring magamit na pansamantalang sisilungan ng mga kababayan po natin na mag-evacuate. Naka-full alert naman ang Department of Information and Communications Technology at nakikipag-ugnayan na sa mga telco at mga lokal na pamahalaan para manatiling bukas ang linya at matiyak ang walang patid na digital at emergency services. Handa naman si Budget Secretary Amena Pangandaman na maglabas ng dagdag na tulong upang matiyak na tuloy-tuloy ang serbisyo ng frontline agencies sa pagpapatupad ng relief at recovery efforts. Mensahe ni PBBM sa mga residente ng apektadong riyon, manatiling alerto at kumalma. Lumikas sa mas mataas na lugar at umiwas muna sa baybaying dagat. Sumunod sa mga tagubilin mula sa Local Disaster Council at barangay officials. Prioridad ngayon anya ang kaligtasan ng lahat. Ayon kay Pangulong Marcos, nagtatrabaho ng walang humpay ang gobyerno upang matiyak na makakarating ang tulong sa mga nangangailangan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nananatiling operational ang lahat ng airport na nasasakupan ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP
kasunod ng magnitude 7.4 na lindol sa Davao Oriental kaninang umaga. Batay sa kanilang initial assessment, walang major damages sa mga paliparan. Gayunman, may mga nakikitang minor cracks sa logistics building ng Dipolog Airport. Nagpapatuloy naman ang pag-usuri ng kaap para matiyak ang structural integrity at kaligtasan ng mga pasahero. Samantala, 2 commercial flights mula Maynila patungong Davao ang na-divert sa Mactan, Cebu at General Santos International Airports. Pinakilos na ng Philippine National Police ang kanilang emergency response units kasunod ng magnitude 7.4 na lindol sa Davao Oriental. Itinaas na rin ng PNP ang full alert status sa police regional offices sa Regions 11 at 13 kasunod ng malakas na lindol. Ito ang balita ni Lea Ilagan. By order of President Ferdinand R. Marcos Jr., following his directive to strengthen disaster preparedness and protect affected communities, the Philippine National Police immediately activated its emergency response after the 7.6 magnitude earthquake that struck Davao Oriental at 9:43 a.m. today, October 10, 2025. Agad pinakilos ni Philippine National Police Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga pulis sa Region 11 o Davao Region at kalapit rehiyon kasunod ng 7.4 na lindol sa Davao Oriental kaninang umaga. Ito ay upang makatulong ang mga pulis sa mga residenteng apektado ng malakas na pagyanig. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo, itinaas na sa full alert status ang buong puwersa ng Police Regional Office 11 o Davao Region at Police Regional Office 13 Caraga Region. Nag-deploy na po ang Regional Director po ng 11 para sa rescue, relief, security operations po. Sa ngayon, apektado na ang supply ng kuryente at ilang linya ng komunikasyon sa rehiyon. Mayroon na ring naitalang damage sa ilang police station sa Davao. Meron tayong damage sa property, specifically po sa Panabo City Police Stations kung saan po yung kanilang water tank doon sa stations ay nasira. At meron din pong isang nangyari na perimeter fence damage sa Talaingod Municipal Police Station. Ang Panabo City Police Station at Talaingod Municipal Police Station ay kapwa po nasa Davao del Norte Police Provincial Office. Bukod sa pagbabantay sa peace and order upang maiwasan ang looting sa mga establishmento, handa rin ang mga tauhan ng PNP na magsagawa ng rescue operations. Sa kautusan po ng ating PNP, ang action taken po nila, meron silang tinatawag sa Police Regional Office 11, yung Oplan Kalsada, ito yung pagtulong nila sa mga tao natin doon. At yung Eye in the Sky, ito po yung paggamit nila ng mga equipment po nila para ma-assess po nila yung damage properly. At meron silang ngayon pinapatupad na libreng sakay doon sa Police Regional Office 11. Samantala, pinag-utos na rin ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang pagsasagawa ng forced evacuation sa mga residente sa coastal area sa 7 lalawigan sa Visayas at Mindanao dahil sa banta ng tsunami. Kabilang sa mga pinalilikas ay ang mga taga-Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental. Kaugnay nito, inatasan na rin ariyan ni Lieutenant General Nartates ang mga pulis na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan para tumulong sa forced evacuation. Naka-ready na po yung mga tao natin na mag-provide po ng security doon sa mga evacuation center. Pero sa ngayon po, as of this report, bagamat meron po sila na-establish na ilan na po pero wala pa pong mga tao na nandoon. Kasunod nito, pinapayuhan din ng PNP ang publiko na manatiling kalmado at sundin ang mga itinakdang safety guidelines. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naghahanap na ng paraan ang House of Representatives para mapabilis ang pagdadala ng tulong sa mga apektado ng lindol sa Davao Oriental. Suportado rin ng ilang kongresista pananatili ng unprogrammed appropriation sa national budget, lalo na sunod-sunod ang kalamidad na nangyayari sa bansa.
Ito ang balita ni Rosalie Cos. So we are here in support for those that are affected. And of course, kami dito sa Congress will do our best also to find ways paano mapabilis ang tulong para sa mga nalindol. Mag-aabot ng tulong ang Kamara at gagawa ng paraan upang mapabilis ang pagkakaloob ng ayuda sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa lalawigan ng Davao Oriental. Yan ang pagtitiyak ni House Deputy Speaker at Ilocos Sur 2nd District Representative Christine Singson Mihan. Ayon naman kay Davao Oriental 2nd District Representative Chino Almario, nakatutok ngayon ng mga lokal na pamahalaan sa kanilang probinsya magmula barangay hanggang munisipalidad at lungsod. Ito ay para matukoy ang tindi at lawak ng pinsala bunsod ng malakas na pagyanig na sinunda ng aftershocks. As of the moment, nagkaroon na po tayo ng mga reports regarding sa mga damages naman sa infrastructure natin doon sa Davao Oriental. There are some recorded cases of minor landslides. Mayroon din po mga cracked infrastructure such as bridges. Samantala, suportado ng ilan sa liderato ng Kamara ang pananatili ng unprogrammed appropriations sa 2026 National Budget Bill. Sa gitna ito ng mga panawagan sa minorya na izero na ang alokasyon sa unprogrammed appropriations o standby funds para sa mga proyektong hindi pa tukoy ang pagkukuhanan ng pondo. Naninindigan si House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Shell Jokno na hindi sapat ang pasya ng House Budget Amendments Review Subcommittee na bawasan ng unprogrammed appropriations. Panawagan nito, itigil na ang mga palusot para maipilit lang ang unprogrammed appropriations. Kung kailangan anya ng dagdag pondo para sa loan obligations, may legal at malinaw na paraan ang supplemental budget. Kaugnay din ng kalamidad at emergency na binabanggit ng Malacanang kaya kailangan ng unprogrammed appropriations. Ayon kay Congressman Jokno, mayroon ng contingent fund na 13 billion pesos at calamity funds na 31 billion pesos. Pero ayon kay Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez, Vice Chairperson ng House Appropriations Committee, sa oras ng sakuna, kailangan ng mabilis na aksyon ng pamahalaan. Kaya lang supplemental budgeting, kung wala ka pa, matagal din ang proseso noon. So may proseso din nadaanan yan. Katulad sa isang LGU, magsusupplemental budget, dadaan ka sa galing sa Sangguniang Panlalawigan. So kung ang palasyo mag-supplemental, dadaan ulit sa Kongreso yun. Para kang budget 101. Pagtitiyak din ito sa mga may agam-agam sa pananatili ng unprogrammed appropriations sa national budget. Tinanggal na natin na mga contentious issues sa infrastructure. Katulad nung kino-convert na flood control, karsada, tulay. Wala na yun, tinanggal natin yun from the unprogrammed funds. Ang naiwan na lang sa unprogrammed funds ay yung mga gagamiting pera doon sa ating mga joint venture project ng foreign funded projects. Isa. At saka pangalawa, kung may kalamidad, ma-access ng palasyo yung unprogrammed funds for calamities. Naninindigan din si House Deputy Speaker at Antipolo 1st District Representative Ronnie Puno na kailangan ng unprogrammed appropriations sa pambansang pondo. We cannot anticipate disasters eh. Di ba? Hindi natin ma-anticipate yung mga sakuna. So, for example, this year, nakadalawang malaking earthquake na tayo in the past week alone. Trabaho ng gobyerno kasi maging responsive sa lahat na yan eh. Dapat may masasagot eh, yung gobyerno sa lahat ng pangyayaring ganyan. Samantala, ngayong araw, target ng Kamara na ipasa sa ikalawang pagbasa ang House Bill No. 4058 o panukalang pambansang pondo para sa 2026 na nagkakahalaga ng 6.793 trillion pesos. Pagtitiyak naman ni Deputy Speaker Puno, maayos ang panukalang pondong target ipasa ng Kamara sa Lunes. Unang-una, sa mga tinitignan ko ngayon, yung 2026 budget, sa tingin ko maayos na talaga. Yung budget natin ngayon, sa tingin ko walang masyadong insertion na eh. Ayon naman kay House Speaker Bogie T. III, nagpatupad na ng bagong sistema ang Kamara para buksan sa publiko ang proseso ng budget. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsimula na sa kanyang bagong trabaho bilang ombudsman si dating Justice Secretary Crispin Remulla. Isa sa mga unang hakbang na gagawin ni Remulla ang pagsasapubliko ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga opisyal ng gobyerno.
Target din ito na makapagsampa na ng mga kaso sa korte kaugnay ng flood control scandal sa susunod na buwan. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. So the memo will be released next week po. Oh, next week. Oh. But the release of... Hopefully by Wednesday, hopefully. Inaasahang ilalabas na ng Office of the Ombudsman ang memorandum na mag-aatas na pupwede nang makita ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga opisyal ng gobyerno. Ito ang siniguro ng bagong talagang ombudsman na si Jesus Crispin Boying Remulla sa kanyang unang araw sa pwesto. Sa panahon ni former Ombudsman Samuel Martires na kanyang pinalitan, hinigpitan ang akses ng publiko sa SALN at dapat ay may pahintulot muna ng may-ari bago makakuha ng kopya nito. Ayon kay Remulla, inaayos pa nila ang guidelines sa pagre-request ng SALN, ngunit isang bagay ang tiyak na kondisyon dito. Kailangang magpasa ng undertaking o formal na pangako ang nagre-request na hindi magagamit ang mga nakuhang impormasyon sa masamang gawain. May limitasyon rin sa mga ilalabas na dokumento alinsunod sa Data Privacy Act at maging sa national security. Ngunit bukas siya sa posibilidad na ilabas sa mga SALN mula pa noong nakaraang 10 taon, maging ng mga pinakamatataas na opisyal ng gobyerno para sa interes ng publiko. We talk about transparency, let's go all the way. Let's go all the way. Just to be very specific, sir, ex-President Duterte's SALN you're willing to divulge? Lahat yan. Pati kami. Kasama kami dyan. And PBBM? Kasama kami dyan. Kasama kami lahat dyan. Kaalinsabay nito, ibabalik na rin ang lifestyle checks para sa public officials na tinanggal noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang lifestyle check kasi mangyayari dyan, hindi natin i-rely lang sa fact-finding dito, sa investigators. We will ask the public to contribute to us sa lifestyle checks. We will open a line for that. So that, kasi ang kapitbahay naman na pwede magsabi kung anong buhay ng gusto mong pag-aralan eh. Pagdating naman sa flood control scandal, inaasahan na makakapagsampa na ng kaso ang Office of the Ombudsman sa susunod na buwan laban sa mga taong sangkot sa katiwalian at pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ayon kay Ombudsman Remulla, sa susunod na linggo ay makikipagpulong na rin siya sa presiding justice ng Sandigan Bayan para sa mga magiging proseso nito. Filing within the month, mahirap mangako. But before the year. by November. Within November. By November. Marami na tayo makafile bet natin. By November. Pero tingnan natin, baka may hinog na, pa-file namin agad. We will tell you. Maaari din anyang i-adopt ang mga kasong una nang inirekomenda ng National Bureau of Investigation na Anti-Graft and Corruption Practices Act, indirect bribery at malversation. Paliwanag ni Remulla, sa higit 60 mga kongresistang nasasangkot sa issue, may mga individual na silang nakikitang madaling mapatunayang guilty. Well, the 67, after studying the list, ang low-lying fruit doon na madali i-prove would be 12 to 15, I think. The rest, baka kailangan pang pagtagpi-tagpiin ng ang data, ang evidence. Samantala, hihilingin din ni Remulla sa Sandigan Bayan ang pagbuo ng isang special division na tututok sa mga kasong isasampa kaugnay ng flood control scandal. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mayroon ng nakikitang potensyal maging state witness para sa mga investigasyon ng flood control scandal ang mga otoridad. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, sa dami ng nag-a-apply, isa pa lamang ang nakikitaan nila ng potensyal na maging state witness. Ilan sa mga tinitingnan para sa evaluation ng state witness ay ang involvement ng individual sa mga pangyayari. Hindi naman nagbigay ang ombudsman ng impormasyon kung sino sa mga nag-a-apply na maging state witness ang tinutukoy nito. Meron kami kino-consider. You'll find out. Malapit na yan. Evaluation, konting evaluation na lang. So, may isa na kaming nako-consider. Isa pa lang. Narito naman mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na iahati ng ating global correspondent na si Jack De Ocampo mula sa Chester, United Kingdom.
Yes, Monica, kinumpirma ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na pinirmahan na ng Israeli Cabinet ang unang yugto ng kasunduan para sa ceasefire at pagpapalaya ng mga bihag sa pagitan ng Israel at Hamas. Batay sa kasunduan, palalayain na ng Hamas ang mga bihag sa Lunes habang pakakawalan na rin ng Israel ang mga Palestinian prisoners sa Gaza at West Bank. Nakatakdang magsimula ang ceasefire 24 oras matapos ang pag-aproba ng kasunduan. Kasabay ng bahagyang pag-atras ng Israeli military mula sa mga pangunahing lungsod sa Gaza. Kasama sa kasunduan ang pagpapasok ng karagdagang humanitarian aid sa Gaza sa oras na ipatupad ang tigil putukan. Walang nakikitang banta sa national security ang isang hukom sa estado ng Illinois. Kaya naman naglabas ito ng temporary restraining order para pigilan ang plano ng administrasyon ni US President Donald Trump na pagpapadala ng sundalo sa lungsod ng Chicago. Ayon kay District Judge April Perry, maaaring magdulot pa ng civil unrest sa lungsod ang naturang hakbang dahil sa provocative nature ng immigration enforcement ng administrasyon. Samantala, dininig naman ng 3-judge appeals court sa Portland, Oregon ang apela ng Trump administration laban sa PRO na humaharang sa deployment ng National Guard doon. Hinihintay pa ang desisyon ng korte kung aalisin o mananatili ang TRO habang nililitis ang legalidad ng hakbang ng administrasyon. Ipinagdiwang ngayong araw ang ika-114th National Day sa Taiwan. Kasabay nito, nanawagan si President Lai Ching-te ng papayapang dialogo para sa kapayapaan sa rehiyon. Ito ang balita ni Paulo Dasal. We also hope it will renounce the use of force or coercion to change the status quo across the Taiwan Strait so that we can jointly maintain the peace and stability of the Indo-Pacific. Kahalagahan ng peace, security at economic progress sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Taiwan at China ang naging panawagan ni Taiwan President Lai Ching-te. Ito ang laman ng naging talumpati ng Pangulo sa pagdiriwang na ika-114 na National Day sa Taiwan ngayong araw, October 10, sa harapan ng Presidential Office sa Taipei. Sa kanyang ikalawang talumpati bilang Pangulo, nanawagan si President Lai sa Beijing na iwasan ang paggamit ng dahas upang baguhin ang kasalukuyang kalagayan ng Taiwan Strait. Binigyan din ni Lai ang kapayapaan at katatagan ng rehiyon na dapat mapanatili sa pamamagitan ng dialogo, respeto at pagkakunawaan ng dalawang panig. Kasabay ng panawagan ng kapayapaan, inanunsyo rin ng Taiwanese leader ang pagtaas ng defense budget upang palakasin ang air defense system ng teritoryo. Gayon din ang pagtatayo ng dome-like air defense system upang maprotektahan ang bansa laban sa mga hostile threats. Ayon kay Lai, layunin tinatawag na T-Dome na magsilbing safety net ng bansa sa gitna na patuloy na paglapit ng mga pwersang militar ng China sa kanilang teritoryo. Samantala, ipinagmalaki rin ni Lai ang pagtaas ng ekonomiya ng Taiwan. Magkakaroon din ng mga bagong programa ang pamahalaan gaya ng AI development, digital transformation at infrastructure investment na layong makalikha ng libo-libong trabaho. Sa pagtatapos ng kanyang speech, pinasalamatan ni President Lai ang katatagan at malasakit ng mga mamamayan. Paulo Dasal, UNTV News and Rescue, Taiwan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ipinaliwanag ni US President Donald Trump na hindi Nobel Prize kundi ang pagliligtas ng buhay ang kanyang naging layunin sa gitna ng mga usaping pangkapayapaan. Ayon sa kanya, nakapagtatag siya ng 8 peace deal sa loob lamang ng 9 na buwan. Ngunit hahayaan niya ang Norwegian Nobel Committee sa magiging desisyon nito kung bibigyan siya ng Nobel Prize o hindi. Sa kabila nito, naghahanda ang Norway sa posibleng reaksyon ng US leader sakaling hindi siya tanghaling Nobel Prize laureate.
I don't know what they're going to do, really, but I know this, that nobody in history has solved 8 wars in a period of 9 months. And I've stopped 8 wars, so that's never happened before. But they'll have to do what they do. Whatever they do is fine. I know this, I didn't do it for that, I did it because I saved a lot of lives. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Chester, United Kingdom. Ako si Jack Del Campo. Magandang gabi. Bukod sa Davao Region, naramdaman din ang malakas na lindol sa iba't ibang panig ng Visayas at Mindanao. Marami sa ating mga kababayan agad na lumabas ng mga gusali dahil sa takot na dala ng malakas na pagyanig. Ito ang balita ni Marisol Montaño. Labis na takot ang naramdaman sa malaking bahagi ng Davao kasunod ng 7.4 magnitude na lindol na naitala kaninang umaga. Bukod sa Davao, dama ang lindol sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Sa General Santos City, kitang-kita sa CCTV ang halos 4 na minutong pag-uga ng lupa. Sa Holy Trinity College, ilang estudyante ang nahilo at nawala ng malay habang nagkakagulo sa paglikas palabas ng gusali. Sa South Cotabato, inilabas ang mga pasyente ng Buntuyan Medical Hospital matapos maramdaman ang malakas na pagyanig. Habang sa Cagayan de Oro, agad na pinalikas ang mga empleyado ng City Hall matapos maramdaman ang lindol. Sa Butuan City, bumigay ang pader sa likod ng Robinson's Place, dahilan para temporaryong isara ang mall at palabasin ang lahat ng mga nasa loob. Isinara rin sa mga sasakyan ang Magsaysay Bridge matapos magbitak ang kalsada sa paligid nito. Sa Ace Medical Center sa Butuan, inilabas ang mga pasyente para matiyak ang kanilang kaligtasan. Sa Surigao del Sur, inilikas maging ang mga sanggol sa Adela Sierra T. Memorial Hospital sa Tandag City. Sa Agusan del Sur naman, bumagsak ang bahagi ng gusali ng Philippine Normal University Mindanao dahilan para agarang i-evacuate ang mga estudyante at kawani ng paaralan. Bukod sa Mindanao, naramdaman din sa Visayas ang lakas ng lindol. Sa Cebu, 1 linggo pa lang ang nakalilipas matapos ang 6.4 magnitude na lindol, nakaramdam na naman ng malakas na pagyanig ang probinsya kasunod ng lindol sa Davao kanina. Agad na pinalabas ang mga empleyado ng City Hall matapos maramdaman ang malakas na lindol. Sa Cebu Business Park at IT Park, maayos na nagsagawa ng evacuation ang mga manggagawa bilang bahagi ng safety protocol. Sa Southern Leyte, nagtakbuhan palabas ang mga estudyante ng Southern Leyte State University at ilang pasyente ng Sogod District Hospital matapos maramdaman ang pagyanig. Nabalot naman ng takot ang mga bata sa Lucio Vivero Memorial School sa Tacloban habang lumalabas sa kanilang classroom bunsod ng lindol. Sa downtown Tacloban, naglabasan din ang mga empleyado mula sa mga gusali kasunod ng malakas na pag-uga ng lupa. Sa inilabas na ulat ng PHIVOLCS, umabot sa intensity 5 ang naramdamang lakas ng lindol sa mga lugar sa Davao de Oro, Davao del Norte, City of Davao, Davao Occidental, Davao Oriental, Cotabato, City of General Santos, City of Butuan at Surigao del Norte. Intensity 4 sa Tacloban, Bukidnon, Davao del Sur, Davao Occidental, Sarangani, South Cotabato at City of Cotabato. Habang intensity 3 naman sa Iloilo, Eastern Samar, Leyte, Ormoc City, Northern Samar, Southern Leyte, Bukidnon, City of Iligan, Cagayan de Oro at Sultan Kudarat. Nakakapagtala rin ng aftershocks ang PHIVOLCS, kaya patuloy itong nananawagan sa publiko na mag-ingat. Huwag pumasok sa mga gusaling apektado ng lindol at sumunod sa abiso ng otoridad para sa kaligtasan. Marisol Montaño, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Walang kinalaman sa isa't isa ang magkakasunod na lindol na naganap sa Cebu, La Union at ang naranasan ngayon sa Davao Oriental na umabot sa 7.4 magnitude. Ito ang paglilinaw ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, bunsod ng halos 1 linggo lamang ang pagitan ng mga pagyanig. Ito ang balita ni Mia Alonzo.
Live. Magandang gabi, Mia. Ano ang paliwanag ng PHIVOLCS at bakit tila sunod-sunod itong lindol na nararanasan sa bansa? June, ayon sa PHIVOLCS, sadyang coincidence lamang itong nangyaring magkakasunod na pagyanig sa Cebu at sa La Union na naranasan din sa Baguio. At ito ngang 7.2 magnitude na naranasan din kanina sa may Davao Oriental. Paliwanag ng PHIVOLCS na normal lamang ito dahil meron tayong nasa 180 na fault segments at 6 na trenches sa bansa. Kaya naman yung magkakasunod o yung kuminsan ay malakas na pagyanig ay talagang normal na nararanasan sa ilang bahagi ng Pilipinas. Niliwanag ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol na hindi related ang mga naunang paglindol sa Cebu at sa La Union na sa 7.4 magnitude na pagyanig ngayon sa Davao Oriental. Paliwanag nito na magkaiba ang pinagmula ng pagyanig ng tatlo. Sa Cebu, Bogo Bay Fault ang pinagmula ng pagyanig sa lugar. Samantalang sa La Union na naramdaman ay Philippine Fault naman ang pinagmulan. Habang Philippine Trench naman ang dahilan ng 7.4 na pagyanig sa Davao Oriental kanina. Sa katunayan din aniya, umabot sa 30 lindol ang naitatala ng PHIVOLCS araw-araw, kaya itinuturing ng normal ang pagyanig sa bansa. Kahit pa ang ilan ay malakas at nararamdaman ng mga tao. Wala po tayong nakikitang pattern. Again, these are all normal activities. The Philippines is very much active tectonically and there is always this possibility na magkakaroon ng paglindol sunod-sunod. Wala ring scientific evidence o basis na magagawa ng mapredict ang paparating na lindol. Kaya wala pang paraan para malaman kung masusundan agad ng isa pang malakas na lindol itong magkakasunod na nangyari sa Cebu, La Union at Davao. There's no technology yet as of the moment that can exactly tell us when an earthquake would happen. So kapag may mga tanggap kayo na mga forwarded posts about magkakaroon ng paglindol in the next few days, ay hindi po yan totoo. Kasi po wala pong technology right now that can tell us exactly when an earthquake. Sa pinakahuling ulat ng PHIVOLCS, 7.4 magnitude ang revised calculation ng ahensya magmula sa unang ibinaba nito na 7.6 magnitude. Paliwanag ni PHIVOLCS Director Bacolcol, nasa 125 ang Philippine Seismic Network na pang-monitor ng ahensya. Kaya naman posible rin talaga aniyang magbago ang kanilang monitoring dito. Samantala, nakapagtala naman ng PHIVOLCS ng nasa 220 na aftershocks kung saan 11 rito ang naramdaman. Ang pinakamalakas ay naitala kaninang 11:32 ng umaga na may 5.8 magnitude. Yung maximum na aftershock na pwede nating asahan would just be magnitude 6.4. But as of now, it's magnitude 5.8. But again, as I mentioned, it's 1 degree lower than the main shock. So we won't be surprised if there's a magnitude 6.4. But sana hindi naaabot sa ganyan. As of 1:43 naman kaninang hapon, kinansela na ng PHIVOLCS ang tsunami warning nito para sa mga lugar na naapektuhan ng 7.4 magnitude na lindol sa Davao Oriental. June, bunsod naman nito na pagkansela ng PHIVOLCS sa tsunami warning, kaya naman maaari na makabalik sa kanilang mga tahanan ng mga residente na nagsilikas kanina. Pero may paalala pa rin ng PHIVOLCS na maging mapagmatsyag at ang mga residente na lalo na nasa sa tabi ng mga dagat at may tatlo na ibinigay na paalala ang PHIVOLCS para sa mga residente na malapit sa dagat. Una ay yung kung makaranas ng matinding pagyanig at ikalawa yung kung maobserbahan na ang dagat ay nagkaroon ng pagbaba at kung mayroong kakaibang tunog doon sa dagat, isa lamang nila doon na maobserbahan ng mga residente na malapit dito ay kinakailangan ng lumikas. At yan muna ang update mula dito sa may Quezon City. Balik sa YouTube. Oh, Mia, yun namang video sa social media doon sa Mati City kanina sa Davao Oriental, yung dagat, yung tubig sa dagat, umatras. Ano bang senyalis yun ayon sa PHIVOLCS? Kanina June,
naitanong din yan kanina kay Director Bacolcol, yung tungkol nga dyan doon sa mga kumakalat sa social media na mga video tungkol nga sa mga iba't ibang mga parang nakikita na senyales nitong tsunami o lindol. May paalala pa rin naman dyan ng PHIVOLCS na dapat talaga na ang mga tao na nasa paligid nito ay nakikita yung mga nature sign sa lugar para din makaiwas. Pero yun, nabanggit kanina na natural din talaga na nangyayari yun na bumababa, lalo na kung kanina naranasan na nagkaroon ng pagyanig na 7.4 na magnitude. Pero ito kanina sinabi ni Director Bacolcol na nasa 30 cm lang naman, kaya hindi siya ganon ka-destructive. Kaya pero bilang pag-iingat na rin sa mga residente doon, kaya nag-anunsyo ng paglikas. Pero ito normal din naman, kaya paalala pa rin sa mga residente na maging maingat at pagmatsyag sa paligid. June. Maraming salamat, Mia Alonzo. Rumisponde ang Bureau of Fire Protection sa isang chemical spill sa Davao City na naiulat matapos ang malakas na lindol kanina. Base sa report, may chemical na tumagas sa ika-6 na palapag ng San Pedro College sa Davao City. Suot ang kanilang proper gear, agad na nagtungo sa lugar ang BFP personnel upang masiguro ang proper containment o pagpigil sa tumagas na kemikal. Formal nang inaprubahan sa plenaryo ng Kamara ang panukalang bawasan ng pondo ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Mula sa 902 million pesos, gagawin na lang itong 733 million pesos. Ginawa ito sa period of amendments nang mag-resume ang sesyon sa plenaryo ng Kamara ngayong hapon. Formal na inihain ni House Deputy Minority Leader at ML Party List Representative Laila De Lima ang motion sa plenaryo ng Kamara at sinuportahan ito ng mayorya ng House members. Congress holds the purse, and when a child squanders the family's money without answers, the remedy is clear. Bawasan ang baon hanggang matuto. Let me be clear. This reduction is discipline, not demolition. Malayo ito sa ginawa ng kanyang ama na ginamit ang budget para pahirapan ang Commission on Human Rights, a constitutional body created to defend the powerless. What we do here is different. We call out entitlement. We confront arrogance. We demand respect. Public money is not a toy. Hindi ito pabuya na pinamimigay sa mga imbentong tao na may imbentong pangalan sa mga imbentong project. It is a trust. And until the Vice President learns respect, this House must act as a parent that disciplines a brat. Natalo naman sa voice vote ang apela ni Davao 3rd District Representative Isidro Ungab na ikonsidera ang desisyon ng majority members. Samantala, formal namang tinanggihan sa plenaryo ng Kamara ang panukalang gawing zero ang unprogrammed appropriations sa 2026 National Budget Bill. Ipinanukala ito ni House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Chel Jokno. Gayunman, nangibabaw ang mayorya ng House members na tumanggi sa proposed individual amendment ni Congressman Diokno. Ibig sabihin, mananatili ang mahigit 240 billion pesos na unprogrammed appropriations sa 2026 National Budget Bill. Pasado na sa ikalawang pagbasa o second reading ng Kamara ang panukalang pambansang pondo. Kinumpirma ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na akuin na ng Department of Agriculture ang konstruksyon ng farm-to-market road projects. Ito ay sa halip na iatas ang proyekto sa Department of Public Works and Highways na nakakaladkad ngayon sa malawakang anomalya sa mga proyekto ng pamahalaan. Ilang hakbang naman ang planong ipatupad ng kalihim upang matiyak ang tamang paggasto sa pondo. Ito ang balita ni Asher Gadapan Jr. Dahil ayaw na namin maulit itong overpricing in 2026,
Pero alam namin mahalaga ang farm to market road to agriculture. Pag walang assurance na maaayos yung trabaho ng Farm to Market Roads 2026, tatanggalin na lang namin lahat para ilagay nilang sa iba. Nagbanta si Senate Committee on Finance Chairperson Sherwin Gatchalian sa Department of Agriculture o DA noong Miyerkules na tatanggalin nito ang pondo para sa Farm to Market Roads sa 2026 budget. Sa gitna ito ng mga anomalya sa mga proyektong pang-infrastruktura sa ilalim ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Kasunod ito ng pagkakatuklas ng komite sa umano'y anomalya rin sa mga Farm to Market Road o FMR projects sa ilalim ng DA na ipinapatayo ng DPWH. Nasa 10 bilyong piso ang kabuang halaga ng umano'y overpriced o sobra-sobrang presyo ng mga proyekto para sa farm to market roads. Hamon ni Senador Gatchalian, ibibigay lang sa DA ang budget para sa mga naturang kalsada kung sila ang magpapatupad ng konstruksyon sa halip na DPWH. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado para sa 2026 budget ng DA ngayong araw, kinumpirma ni Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. ang pagtanggap sa hamong ito ng Senado. The Senate has drawn the line. Take on the task or lose the budget. So, after consultation with the DA family, we rise to meet the moment. Sobrang mahalaga ang farm-to-market roads, hindi lang para sa ating mga magsasaka at sa sektor ng agrikultura, kundi para rin sa kaunlaran ng kanayunan at kasigurahan ng sapat, ligtas at abot-kayang pagkain sa buong bansa. Para sa bayan, hindi namin tatalikuran ang hamon ng panahon. Aminado si Secretary Laurel na lubhang malaki at kritikal ang mandato para sa implementasyon ng konstruksyon ng mga farm-to-market road. Napakadali rin anya itong magamit ng hindi tama para ipagkatiwala sa isang ahensya lamang. Bunsod nito, nilinaw ng kalihim sa Senate Committee on Finance na hindi nila gagawin ito ng mag-isa. And we will work hand in hand with local governments who know their communities best. We will bring in farmer groups whose livelihoods depend on these roads, and we will need to enlist independent auditors and third-party surveyors, of course, mga reputable ho, to ensure every peso serves its true purpose. Positibo namang tinanggap ni Senador Gatchalian ang tugon ng DA sa hamon ng Senado. Kumpiyansa rin ng Senador na mas mahaba at mas murang farm-to-market roads pa ang magagawa ng DA. Ito ay dahil na rin sa maraming karanasan ni Secretary Laurel sa pribadong sektor. Most importantly, yung accountability. At least alam na lang natin na isa na lang yung gagawa instead of nagkakaroon ng turuan. Muli namang nilinaw ni Senador Gatchalian na ang ginagawa nilang pag-aatas ng implementasyon ng konstruksyon ng mga proyektong pang-infrastruktura ay hindi lang sa DA kundi sa lahat ng mga kaukulang ahensya ng pamahalaan na may mga proyekto pa ring nakaatas sa DPWH. Bahagi pa rin ito ng direksyon ng Senado sa pagsisiguro na bawat sentimo na ginagastos ng gobyerno ay nagagamit ng wasto. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pagpapasyahan ng buong majority bloc kung sino kina Senators Erwin Tulfo at Pia Cayetano ang magsisilbing permanent chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon kay Senate President Vicente Soto III, agad itong tatalakayin ng grupo pagbalik sa bansa ni Senator Tulfo mula sa kanyang official trip. We'll discuss it one of these days because as soon as Senator Erwin Tulfo arrives from his official trip abroad, IPU actually, Inter-Parliamentary Union, he will be calling, and I asked him to call for a meeting of the committee, of the Ribbon Committee. Meeting, hindi mo na hearing. We will have to ask the committee to discuss that. Mas mabuting hindi ako solo mag-decision. Una na sinabi ni Senator Pia na bukas siyang tanggapin ang naturang pwesto. Habang una na sinabi ni Senator Erwin na kapag napagkasunduan nila ni SP Soto na pansamantala lamang ang kanyang appointment bilang Committee OIC habang wala pang kapalit ang nagbitiw na si Senator Panfilo Lacson. Naniniwala si House Deputy Speaker at Antipolo 1st District Representative Ronnie Puno na hindi uusad ang planong pagsasampa ng impeachment complaint ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
Ayon kay Congressman Puno, malabo itong makakuha ng suporta kung itutuloy ng batang mambabatas. Kung gusto niyang gawin yan, di gawin niya, but I don't think he's going to get very much support, to be honest. Kasi ako lang, wala akong makita kung anong pwedeng gamitin na ipag-impeach si President Marcos. Inihayag kamakailan ni Congressman Barzaga na maghahain ito ng impeachment complaint laban kay PBBM dahil sumunoy pagsira sa tiwala ng publiko at matinding paglabag sa saligang batas. Sa gitna ito ng ghost at substandard flood control projects na pinontuhan sa pamamagitan ng pambansang budget na inaprubahan umano ni PBBM. Samantala, inihayag din ng Deputy Speaker na sa Lunes na ang pagdinig ng House Committee on Ethics and Privileges sa reklamong inihain na National Unity Party laban kay Congressman Barzaga. Bubuksan na ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa publiko ang detalye ng kanilang mga proyekto. Ayon kay Secretary Vince Dizon, para nito upang makatulong ang publiko sa monitoring at pag-audit ng mga proyektong pinopondohan ng pera ng taong bayan. Pinatitigil na rin ng DPWH ang mga reblocking ng kalsada kung saan pati ang pagbubungkal at pagsira sa mga kalsadang maayos pa ay pinagkakakitaan din. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Kung walang mananagot from top to bottom, naglolokohan lang tayo dito. So kailangan tuloy-tuloy ang pagpapanagot. No, hindi tayo titigil dyan. Pero ang kakambal niyan, yung mga reforma at pagbabago na kailangan gawin natin sa DPWH. Kasabay ng pagpapanagot sa mga sangkot sa katiwalian sa flood control projects at pagpapabalik sa pondong nanakaw sa gobyerno ay ang reforma sa mga polisiya ng Department of Public Works and Highways. Ayon kay Secretary Vince Dizon, ito ay upang tiyakin na hindi na mauulit ang mga kamaliang ito at matakot ang mga kawani ng kagawaran na lumabag sa panuntunan. Isang paraan para hindi maulit ito is para matakot ang lahat ng kawani ng DPWH at ang iba pang mga opisyalis ng gobyerno na kasabwat dito sa talagang unprecedented na pagnanakaw ng mga kababayan natin. So we will need to do that. But we will also need to initiate and propose and institutionalize reforms dito sa DPWH. At yan ay dahan-dahan na nating gagawin. No? And these reforms are meant to ensure na sana wag nang maulit ito. Una, ipinatutupad ang Transparency Reform Measure o Citizens Participation Audit. Layunin nito na padaliin ang pag-access sa mga impormasyon na kailangan ng publiko mula sa DPWH. Bubuksan sa publiko ang mga detalye tungkol sa mga proyekto upang mas madaling makuha ang mga impormasyon. Ang civil society organizations mula lokal hanggang national level ay maaaring makibahagi sa audit at monitoring ng mga proyekto ng DPWH. Mula bidding process, implementasyon hanggang sa pagtatapos ng proyekto. We will encourage and be open to all audits. Ngayon kasi, ang nababalitaan ko, lalo na from our friends in the media, is in the past daw, napakahirap daw kumuha ng impormasyon sa DPWH. Totoo ba yun? Oh, totoo, di ba? So, isa ito sa mga first steps natin para mapadali. Maglulunsad din ng transparency portal sa susunod na araw ang DPWH kung saan makikita dito ang lahat ng kanilang proyekto. Ikalawa, mas mahigpit na polisiya sa guidelines at procedure sa pagpapatupad ng mga flood control, drainage at slope protection projects, kung saan mas mabigat din ang parusa at penalties sa mga tauhan na hindi susunod. Dati nang ipinatupad ang ganitong polisiya sa panahon ni dating DPWH Secretary Babe Singson sa pamamagitan ng Department Order 23 noong 2015. Pero posible anyang hindi ito sinunod. In the next few days, siguro by next week,
maglalabas ako ng bago na gagawin pa nating mas stricto pa. No? At mag-i-impose tayo ng severe and stricter penalties sa kahit na sinong kawani ng DPWH na hindi sumunod dito. Kasi obviously, hindi ito sinunod. Hindi ba? Kasi, unang-una, meron tayong na-discovering mga proyekto na flood control. Ni plano, wala. Pwede ba yun? Di ba? Hindi pwede yun. So obviously, violation yun. Ikatlo, ang pagpapatigil sa mga reblocking projects o ang matagal ng problema na pagbubungkal sa mga kalsada para lang ayusin ulit kahit ito ay maayos pa naman. Aniya pinagkakakitaan na ang pagsira. Pinagkakakitaan pa ang paggawa ulit sa kalsada. So, effectively now, I will be suspending all reblocking activities. No? Pinapasuspend ko and gagawa ako ng bagong department order on reblocking. Kasi tinanong ko yan dito eh. In-explain sa akin, sir, kasi meron iba, kailangan talagang i-reblock. Kasi sira na. So, okay, fine. Pero, kailangan may basis tayo at gawin nating transparent sa mga kababayan natin. Bakit tayo tumitibag ng mga kalye na mukha namang maayos pa? At bakit natin ginagawa yun ulit? So, I want that to be clear and I want that in a form of a DO, department order, na transparent. Kasama dito ang lahat ng kalsada mula sa national, secondary at tertiary roads. May mga sumbong sa Bukawe, Bulacan at Tuguegarao City kung saan binutas at sinira ang kalsada kahit ito ay maayos pa. Agad pinatigil ni Dizon ang mga proyekto at pinagpapaliwanag ang mga district engineers. Exempted lamang sa kautusan ang mga kalsada na talagang sira na at kailangan ng ayusin. Hinihikayat ng DPWH ang publiko na magsumbong sa kanilang website kapag may ganitong mga proyekto pa sa kanilang lugar. Babala ni Dizon kapag iniwang nakatiwangwang ang mga kalsadang nahukay na at hindi sumunod sa bagong kautusan, tiyak na mananagot ang mga sangkot na opisyal. Talagang masisisanti sila talaga. Pagka hindi sila sumunod dito, nagtuloy-tuloy sila kahit na pinasuspend ko na, o kaya hindi nila, iniwan nilang nakatiwangwang dyan, tapos maaksidente yung mga kababayan natin. Pasensyahan tayo dito. Talagang masisisanti sila dyan. Makakasuhan pa sila. Samantala, sabi ng kalihim welcome sa ahensya ang rekomendasyon kahapon ng ICI na bawasan ng kalahati ang threshold o level of authority sa mga proyekto ng district hanggang sa Regional Engineers Office dahil paraan ito para mapigilan ang malawakang nakawan sa mga proyekto. Pero kasabay nito papasanin ng Central Office ang bigat dahil lahat ng malalaking proyekto ay sila ang sasalo. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Makakausap po natin ngayon sa Ginoong Ednar Dayanghari, ang Regional Director ng Office of Civil Defense, Region 11. Mayong gabi po, sir. Mayong gabi, hindi ho, Hari, Hirang po, Dayang Hirang. Hello? Yes, sir. Una po sa lahat, kumusta po kayo dyan matapos po ang lindol sa inyo pong opisina, sir? Ito, very busy tayo receiving reports, collating reports, at updating ang ating report din for the Central Office. After the rin nag-conduct ako ng aerial survey sa area ng Davao de Oro, Davao del Norte, and Davao Oriental. Aerial survey sa coastal lang kasi nga ang balita, yun nga, magkakaroon ng tsunami at malakas ang impact especially sa bayan ng Manay. So, inalam agad natin kung how extent yung damages. So, siguro an hour ago, kabalik na ako sa opisina. Opo. Pag-uusap nga po ng extent ng damages, maaari niyo pong ilarawan yung damages nitong lindol na ito, sir? Yung extent nito? Paglalarawan ko, ganito. Based sa magnitude of the earthquake, then the intensity felt by the people in Manay.
fortunately, no, ang damages is minimal. It's minimal in the sense that wala namang maraming bahay na nasira, maraming gusali na nasira. Of course, may mga damages, minor damages ang nasira. May mga few houses sa bayan naman ay, in fact, isa lang talaga yung nakita ko sa aerial na nasira talaga. In fact, ang bayan ng Tarragona, which is the adjacent town, mas marami. Ang report ng mayor, 20 totally damaged houses sa adjacent municipality of Tarragona. Now, sa bayan ng Lupon naman, Davao Oriental din, merong reported, documented, one house totally damaged. No? So, sa patay naman, sa deaths, we have accounted 3 in the city of Mati and 2 in the municipality of Pantukan, Davao de Oro. Yung sa Davao de Oro, sa mining area, sa barangay Tingting. Yung sa Davao Oriental, sa 3, 2 doon yung may medical condition na dati at nung nag-earthquake, namatay. No? Nagkaroon ng cardiac arrest o stroke ba. Yung isa naman, sa workplace niya, natabunan siya ng mga construction material. Sa roads naman natin, na block na road, national road between Tarragona and Mati, at inaayos naman, kinukumpuni na ng kanina when we pass by, kinukumpuni na ng DPWH. Yung mga major damages po, sir, ano po ang namomonitor po ninyo? Anong areas po ba ang nagtamo talaga ng pinapatinding pinsala po? As reported ngayon, it's the municipality of Tarragona. Kasi 20 houses ang totally damaged as per report of the mayor. No? Pero mayroon pa rin ko kasi yung rapid damage and needs assessment will still be conducted tomorrow. So ito yung mga sinasabi natin ngayon are the initial reports of our leaders, mayors, disaster officers, and of course the governors and provincial disaster officers. Yung validated talaga na tinatawag nating Ardana process, which is an OCD framework, is tomorrow pa mag-umpisa sila. Opo. Yun po bang sinasabi dito, sir, na yung mga residente po para manatiling ligtas, ano po ang dapat nilang gawin habang kayo naman po sa inyong panig, ginagawa nyo rin naman po ang inyong trabaho para maging ligtas din po sila? Ang advice ko sa mga tao, una sa lahat, siyempre, alam nila yung mga bahay nila. No? They know their houses. So, please lang, kung meron kayong nakikitang bitak o mga palagay ninyong problema sa bahay ninyo, i-report kagad sa inyong barangay official, sa barangay kapitan, at may report sa disaster office para ma-assistiran kayo. Kung kailangan i-evacuate kayo, then you will be evacuated, ilagay sa evacuation center. Kung delikado na yung lugar ninyo at mga kabahayan ninyo. So, dahil ganito, we have to understand that Davao Oriental is a mountainous province, no? Most of the barangays are in the mountains. So, yung coastal barangays, for example, ang Manay, 17 barangays yan, 1, 2, 3, 4 lang ang nasa, 4 barangays lang ang coastal, 13 are nasa bundok, no? So, tomorrow, baka may mga report pang darating na may nag-landslide sa bundok o may mga bahay din nasira sa bundok. So, as of now, we are still counting as the reports come in to the municipal operation center. So, hindi pa ito final kasi progress pa nga ito dahil nga tomorrow pa ikakandak yung rapid damage and needs assessment. So, mga kababayan ko, kung pwede lang, makinig tayo sa mga radyo, sa TV, sa Facebook, ano na isa status. And of course, just to allay the fears of the relatives, no? Yung mga relatives ng taga Davao Oriental na nandun sa Manila o nasa abroad, ang masasabi ko lang, hindi masyado tayo magpanic because nakita ko sa area survey, hindi naman ganun kalaki ang damage talaga na as if nakita natin sa Bugo, sa Cebu. Malayong malayo sa scale of 1 to 10. If 10 is Bugo, I think nasa 2 or 3 lang ang Davao Oriental. Sir, may mga reports din po na parang nagkakaroon po ng problema sa komunikasyon, may mga mahihinang signal o walang signal sa ilang mga lugar. Paano po ito tutugunan ng inyong pong opisina po, sir? Sa ngayon, we are able to call naman.
No, direct call sa mayor, direct call sa governor, sa municipal disaster officers. Well, that is true. May mga low signal din talaga. No, but generally natatawagan naman sila. We were able to contact them. I don't know with yung mga families nila, but our office is able to contact the provincial disaster officer, municipal disaster officers. So, even before merong mga written report, nakakausap ko na sila. Hello? Yes sir, maraming salamat po sa pagpapaunlak po sa isang panayam na ito. Ginoong Ednar Dayanghirang, ang Regional Director po ng OCD Region 11. Daghang salamat sir. Kinumpirma ng Davao City Local Government Unit sa tulong ng City Disaster Risk Reduction and Management Office Central 911 na isa na ang nasawi dahil sa malakas na lindol na tumama sa Manay, Davao Oriental kaninang umaga. Nakikipag-ugnayan na ang LGU sa mga kaanak ng nasawi para sa financial assistance. Mula sa Davao City, ito ang balita ni Gladys Tuwabi live. Ngayong gabi, Gladys, may ibinigay bang impormasyon ng mga otoridad na dahilan ng pagkasawi ng biktima? June, ayon sa Davao City Police Office, isang senior citizen, 80 years old, ang nasawi matapos mabagsakan ng pader sa Barangay Tomas, Monteverde. Isa ang kumpirmadong nasawi matapos ang naganap na lindol kaninang umaga. Ayon sa Davao City LGU, nakipag-ugnayan na ang lokal na pamahalaan sa pamilya ng nasawi para sa tulong na kinakailangan. Confirmed one fatality, one death related to the incident, and the City Social Welfare and Development Office natin, ang CSWDO, has already reached out to the family of the victim to provide the necessary assistance. Sa ulat ng City Disaster Risk Reduction and Management Office Central 911, nasa 347 individuals ang kanilang narespondehan na nahimatay at nagtamo ng minor injuries at ngayon ay nasa maayos na kondisyon. There's no tsunami warning as well, no, for Davao City, but this Civil Defense Office has released a red alert status for Davao Region. And with that, ang ating CDRRMO has also raised its alert level to red alert, which means lahat ng ating mga assets and emergency response teams are prepositioned for any incident, especially na may mga aftershocks pa. Sa inaakalang kalmadong Biyernes para sa mga manggagawa at estudyante sa Davao City, ginulat ng lindol ang lahat. Ramdam sa lungsod ang 7.4 magnitude na lindol kung saan ang sentro ay sa Manay. Nag-abiso na agad ang lokal na pamahalaan ng Davao City na wala munang pasok sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan. Ganon din sa mga government offices habang isinasagawa ang assessment sa mga gusali. Madali ring na-activate ang Mobile Command Center ng DSWD Region 11 para sa mas epektibong komunikasyon at monitoring at mabilis ang relief response sa kabila ng problema sa local networks dulot ng lindol. June, sa ngayon ay kalmado na ang mga tao dito sa Davao City at balik na sa normal na kanilang ginagawa. May mga naiulat na mga nasirang gusali ngunit wala pang hawak na datos o kabuwang pinsala ang Davao City LGU dahil anila magpapatuloy pa ang ginagawang assessment hanggang ngayong weekend. June, yan muna ang ating update mula rito sa Davao City. Balik sa iyo dyan sa studio. Daghang salamat, Gladys Tuwabi. Hindi madaling buwagin ng Department of Public Works and Highways. Ito ang tugon ni DPWH Secretary Vince Dizon sa panukala ni Senator Sherwin Gatchalian kahapon na i-abolish na ang ahensya at bumuo ng bagong departamento. Ayon kay Secretary Dizon, bagamat kinikilala niya ang pananaw na ito ng senador, humihingi pa siya ng sapat pang pagkakataon para ayusin ang kagawaran. Hindi ganun kadali ang bumuwag, no? So, although na-appreciate ko yung out-of-the-box thinking talaga ni Sen Win, no? Pero, siguro ang hihingin ko na lang sa kanya at sa mga ibang mga legislators natin na hinihiling yon. Siguro,
bigyan nila tayo ng konting pagkakataon. Isang buwan pa lang naman tayo dito. At tingin ko, marami tayong magagawa na marireforma na hopefully hindi naman kakailanganin gawin yun. Kinumpirma ni Speaker Faustino Bojidi III na matapos na matanggap ng Kamara ang resignation letter ni dating Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co, agad itong nakipag-ugnayan sa dating Justice Secretary at ngayon Ombudsman na si Boying Rimulya. Anya, ito ay upang alamin ang pinakamabilis sa paraan para makansela ang passport ng dating kongresista at malimitahan ang movement nito. Dagdag pa nito, nakikipag-cooperate na rin ang House of Representatives sa Department of Justice o DOJ. Sa payag naman ng Department of Foreign Affairs, batay sa New Philippine Passport Act, makakansela lamang ang isang Philippine passport sa bisa ng utos ng korte kung ang passport holder ay isang fugitive o nahatulan ng kasong kriminal. O kaya ay kung may ebidensya na ang passport ay nakuha sa pamamagitan ng fraud, na manipula o naibigay na may pagkakamali. Si Kwa iniuugnay sa budget insertions na nagpondo umano sa mga maanumalyang flood control projects. Hindi pinagbigyan ng International Criminal Court o ICC ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang interim release at iniutos ang patuloy nitong pagkakakulong. Sa desisyong inilabas ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ngayong araw, iginit ng hukuman na patuloy na may panganib na tumakas si Duterte kaya't kinakailangan manatili ito sa detention habang isinasagawa ang pre-trial proceedings at posibleng paglilitis. Ayon pa sa ICC, bilang dating Pangulo, nananatili umano si Duterte na may malawak na koneksyon sa politika kabilang ang suporta mula sa kanyang anak na si Vice President Sara Duterte na posibleng makatulong upang siya ay makatakas. Dagdag ng korte, naharap si Duterte sa mga kasong crimes against humanity, kaugnay ng mga umanong pagpatay at tangkang pagpatay na maaari umanong magresulta sa mahabang sentensya sakaling mapatunayang nagkasala. Dagdag kaalaman po. Alam nyo ba, yung mga gulay na minsan ayaw nating kainin, nadiskubre ng mga siyentipiko na yan palang sikreto para sa mas malusog na tiyan. Paano po nangyari yan? Panoorin nyo po ito. Sa isang malaking pag-aaral na inilathala sa Nature Microbiology noong 2025, sinuri ng mga scientists ang higit 21,000 na katao mula sa US, UK at Italy. Ang resulta, yung mga taong kumakain ng iba't ibang uri ng halaman gaya ng gulay, prutas at whole grains, mas marami silang good bacteria sa kanilang gut microbiome. Ito yung mga mikrobyo na tumutulong sa pagtunaw ng pagkain, pagbaba ng kolesterol at pagpigil sa pamamaga o inflammation. Ibig sabihin, kung gusto mong lumakas ang resistensya, hindi lang bitamina ang sagot. Minsan, kulay ng plato mo rin gaya ng iba't ibang gulay. Kung iisipin mo, bagay ito sa kultura natin. May laing, pinakbet, ginisang ampalaya, sinigang na may labanos at kangkong. Lahat yan parang multivitamin sa plato. Ang problema lang, mas madalas pa rin nating piliin ang instant noodles at karne. Pero sabi ng mga eksperto, okay lang kumain ng karne, basta balanse at siguraduhing may kasamang mga halaman o gulay sa bawat kain. Kaya tandaan nyo po, kapag mas makulay ang ating mga plato, mas masaya po ang ating mga tiyan. At kung masaya ang ating mga tiyan, mas magiging masaya po ang ating kalusugan. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpo na karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito na po ang ating mga walang sawang kausi ngayong araw ng Biyernes. Salamat po. Shout out kina Alberto Mala, Victor Katakutan at Ernesto Magallones. Kaya din kay Flora Pangan, Mamerta Samalca, Don Berdan. Ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 22:4 na nagsasabi,
ang kagantihan sa kapakumbabaan at ang pagkatakot sa Panginoon ay kayamanan at karangalan at buhay. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po at happy weekend.